Makisig, abay umiiyak ka ba? Saka ano yung nasa mukha mo? Pasabayan. Nakipagsuntukan ka ba ha, apo? Hindi po, Lolo Tolome. Nadapa lang po ko. Tapos, sumubsob po yung mukha ko eh. Wala po ito. Huwag po kayo mag-alala. Anong wala? Albularyo ako, apo. Alam ko na hindi ka napasubsob. Kaya ka may pasa sa mukha. Hindi ba? Isa sa ayaw ko ay ang pagsisinungaling. Abay, apo, magsabi ka sa akin ng totoo. Kasi po, Lo. Kasi po, tinutokso na naman po kasi ako ng mga kaklase ko eh. Ano ka mo? Tinukso ka? Ay tungkol naman saan? Dahil ba yan sa balat mo sa pisngi mo? Hindi po, Lo. Sabi po nila, apo raw ako ng mangkukulam. Sabi nila, maitim daw nakapangyarihan yung medalyon na suot ko. Tapos, tinulak-tulak nila ako hanggang sa matumba po ako. Saka po nila ako sinuntok. Sinubukan ko pong lumaban eh. Pero Lo, marami po sila eh. Nagsalubong ang kilay ni Lolo Tolome at rumihistro sa mukha nito ang lungkot. Elementarya pa lang ay palagi ng tampulan ng tukso ang 13 taong gulang na si Makisig. Isa na roon ay dahil sa balat niya na nasa kaliwang pisngi na hugis apoy. Ngunit nang tumungtong siya ng high school ay idinamay na ng mga kaklase niya sa panunukso ang trabaho ng Lolo Tolome niya at ang medalyon na palaging suot ni Makisig. Abay, bakit ka naman mapipikon? Gayong alam mo na hindi ako mangkukulam. Apo, ako ay isang albularyo. Hindi tayo gumagamit ng itim na mahika. Pero, bakit po nila sinasabi yun, Lo? Bakit gano'n na lang nila ako kutsain kahit wala akong ginagawang masama sa kanila? Dahil mga mangmang sila, apo. Ang mga tao ay takot sa hindi nila maintindihan. Ang medalyong suot mo ay hindi masama. Hindi ito nagtataglay ng itim na kapangyarihan tulad ng sinasabi ng mga kaklase mong mangmang. Yan ay proteksyon laban sa mga masasamang elemento. Lo, ano po bang kasalanan ko sa mga masasamang elemento na tinutukoy nyo? At kailangan ko pa po ng proteksyon laban sa kanila. Wala kang kasalanan na po. Pero marami na akong nakalaban na masasamang nilalang sa buong buhay ko bilang isang albularyo. At ang medalyon na yan ang nagsisilbing pananggalang mo. Ayokong sa pamamagitan mo ay gantihan nila ako. Yan ang nagtataboy sa mga masasamang nilalang na nais makaganti sa akin. Gusto kong protektado ka palagi, apo ko. Pero Lo, bakit hindi ko po pwedeng hubarin tong medalyon? Mula pagkabata, tinutokso na po nila ako dahil dito. Bukod pa tong balat ko sa mukha ko. Napabuntong hininga si Lolo Tolome at saglit na tumahimik na parang nag-isip ng isasagot sa apo niyang si Makisig. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, apo. Pero hindi mo pwedeng basta na lang alisin ang medalyon. Napakaraming masasamang nilalang ang maaaring magtangka sa'yo kung wala ang proteksyon niyan. Baka ikaw ang balikan nila kasi alam nila kung gaano ka kahalaga sa akin, apo. Kaya hanggat maaari, gusto ko ay ligtas ka. Nang marinig yun ni Makisig ay napuno ng takot ang kanyang puso. Hindi niya alam na may ganoong panganib na nakaabang sa kanya. Pero Lo, sigurado ka ba na walang itim na kapangyarihan ng medalyon na to? Paano po kung meron nga tapos maging masama ako dahil dito? Huwag kang makikinig sa sinasabi ng iba, apo. Sa akin ka lang makinig at maniwala. Hindi ka magiging masama, Makisig. Ang kapangyarihan ay nasa paggamit ng may-ari. Ang medalyon na yan ay isang proteksyon. Ikaw ang pipili kung anong klaseng tao ka magiging. Huwag mong hayaan na ang mga salita ng ibang tao
ang magdikta ng iyong pagkatao. Gusto ko pong gantihan yung mga nanunukso sa akin, Lolo. Sinasabi nila na mangkukulam ka. Gusto kong ipakita sa kanila na mali sila ng binabangga. Baka may kapangyarihan ka dyan, Lo, na pwede ko po magamit laban sa kanila. Makisig, Apo. Hindi mabuti ang paghihiganti. Hindi mo rito may papakita na malakas ka. Hayaan mo lang sila magsalita na kung ano-ano laban sa iyo at kung kani-kanino pa. Ikaw na lang ang umiwas. Alam mo ang katotohanan, kaya huwag kang mapikon sa mga salita nila na puro imbento at kasinungalingan lamang. Alam kong hindi madali, pero tandaan mo, Makisig, hindi ka nag-iisa. Nandito ako. Minsan nga po, parang gusto ko na maglaho kapag tinutokso nila ako eh. Ang hirap po magpaliwanag sa kanila, Lo. Hindi mo kailangan magpaliwanag sa kanila, Apo. Hindi mo kailangan ng kanilang pangunawa o pagtanggap. Ang mahalaga ay kilala mo ang sarili mo at alam mo kung ano ang katotohanan. Bumuntong hininga si Makisig at muling hinawakan ang kanyang medalyon. Ayon kay Lolo Tolome, sanggol pa lamang siya ay suot na niya ang naturang medalyon. Sige po, Lolo. Hindi ko na lang po sila papakinggan. Ako na lang po ang iiwas sa susunod. Yan! Magaling, Apo. Tama yung sinabi mo. Ang mabuti pa, magpalit ka na ng damit para makakain na tayo ng hapunan. Sa mga salita ni Lolo Tolome ay naramdaman ni Makisig ang init ng pagmamahal at suporta nito. Mainit ang hapon na yon sa San Vicente. Tahimik na nagbabasa si Makisig sa sala ng kanilang bahay. Wala si Lolo Tolome dahil nagtungo yun sa palengke. Naputol ang kanyang pagbabasa nang makarinig siya ng katok mula sa pinto. Tumayo muna si Makisig at binuksan ang pinto. Nakita niya ang isang babaeng nakasuot ng makulay na damit. May malaki itong shades at maraming alahas. May dala itong maleta na puno ng sticker. Alam niya na hindi taga roon ang babae. Sa tingin niya ay nasa 20 taon na yon. Hi! Excuse me? Ito ba ang bahay ni Lolo Tolome? Opo. Pero wala po dito si Lolo Tolome ngayon eh. Nasa palengke po siya. Pero pabalik na rin po yon. Magpapagamot po ba kayo? Da! Mukha ba ako may sakit? Anyway, maghihintay na lang ako dito. Pala si Venus. Ako ang pinakamagandang apo ni Lolo Tolome. Galing ako Maynila. Gusto ko lang magbakasyon dito. So, where's the bathroom nga pala? Hindi agad nakasagot si Makisig. Masyadong mabilis magsalita si Venus. Oh, bakit ka natulala? Nasaan ang banyo? Hello? Ha? Nandun sa likod. Sige, umikot ka na lang. Mabilis na pumunta si Venus sa direksyon na itinuro niya. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik si Venus. Umupo ito sa mahabang upuan na yari sa kawayan. Hindi pa rin ito tinanggal ang shades kahit nasa loob na ito ng bahay. MG, grabe ha. Ang init-init naman here. Sobrang init talaga. Parang impyerno. Dapat kasi, ipa-aircon na ni Lolo Tolome itong house niya eh. Hindi ako sanay sa ganitong bahay. Hindi na alam ni Makisig kung ano ang gagawin o sasabihin. Tahimik lang siyang nakatingin kay Venus. Teka, bakit parang may kakaiba sa'yo? Bakit may ganyan ka sa mukha? Birthmark ba yan? Parang hugis apoy ah. Ha? Ito ba? Bata pa lang ako. Meron na akong ganito eh. Interesting. At saka, sino ka nga pala? Kaninong anak ka? Katulong ka ba rito ni Lolo Tolome? In all fairness, asinsado na si Lolo ha. Afford na niya na magkaroon ng katulong. Nagbabayad kaya siya ng tax sa mga kinikita niya sa pagiging albularyo?
Nagkakamali ka. Hindi ako katulong ni Lolo Tolome. Apo rin niya ako, kagaya mo, Ate Venus. Bago pa man makapagsalita si Venus, ay dumating na si Lolo Tolome. May dala itong bayong na puno ng pinamili nito sa palengke. Nagulat si Lolo Tolome nang makita si Venus. Abay, Venus! Anong ginagawa mo dito? Tumayo si Venus at niyakap si Lolo Tolome. Lolo! Na-miss na kita. Lako, long story to. Pero naglayas po ko, Lolo. Pinag-iwalay kasi kami ng boyfriend ko ng daddy ko eh. Kaya nagpasya na akong magbakasyon muna rito. Alam mo na, gusto kong magrebelde. Nako, Venus! Hindi ka dapat naglalayas. Baka nag-aalala na sila ngayon sa'yo. Hay nako, wag mo na nga akong sermonan, Lolo Tolome. Mas gusto ko pa pong tumira dito sa probinsya kaysa makasama si daddy. Dito, simple lang ang buhay at wala akong pakialam sa mga problema sa Maynila. Ay oo nga pala, Lolo. Sino nga tong batang to? Kaninong anak yan? Iyan si Makisig, Venus. Apo ko rin siya kagaya mo. Anak siya ng bunso kong anak na namatay na. Natahimik si Venus sandali. Nag-isip ito habang nakatingin kay Makisig. Teka, namatay na bunsong anak? Hindi ko alam na may namatay kang anak, Lolo. Kailan nangyari yun? Halika ka muna rito, Venus. Mag-usap tayo sa labas. Lolo, ayoko outside. Sobrang init dun eh. Baka matusta ako. Ay, nako. Doon tayo mag-usap, Venus. Sumunod ka sa akin. Naunang lumabas si Lolo Tolome ng bahay. Napilitan namang sumunod si Venus sa matandang lalaki. Naiwan si Makisig sa loob ng mag-isa. Nagtaka sa biglang paglabas ng dalawa. Sinundan na lang niya ng tingin sina Lolo Tolome at Venus mula sa bintana. Nagtaka siya dahil tila seryoso ang pinag-uusapan ng dalawa. Tumango pa si Venus at nang tumingin si Lolo Tolome kay Makisig ay ngumiti ito ng may pag-aalinlangan. Nakaramdam si Makisig ng kuryosidad kung ano ang sinabi ni Lolo Tolome kay Venus. Isang umaga, habang abala si Makisig sa paglilinis sa bahay, nang biglang dumating si Venus. Kita sa mukha nito ang pagkabagot. Umupo ito at huminga ng malalim. Nakasuot ito ng matingkad na damit at may malaking sombrero na tila pang fashion show. Makisig, samahan mo naman ako mamasyal oh. Bored na ako eh. Hindi ako sanay sa ganitong lugar. Walang mall at bars. May ginagawa pa kasi ako, Ate Venus eh. Mamaya na lang po. Baka mapagalitan kasi ako ni Lolo Tolome kapag umalis ako nang hindi pa tapos ang paglilinis ko rito. Ay nako, huwag ka na mag-alala dyan sa mga gawaing bahay na yan. Saka na yan. Ako ang bahala kay Lolo Tolome. Isang lambing ko lang sa kanya, hindi na yan magagalit sa'yo. Pero, Ate Venus, Come on, Makisig. Please. Hindi ko kaya ang init dito tapos ang boring pa. Samahan mo na ako. Please. sige na nga. Sasamahan na kita, ate. Pero sandali lang tayo ah. Ayan. Thank you, Makisig. Ang bait-bait mo talaga kahit na... Kahit na ano, ate. Kahit na ano. Wala. Tara na. Mamasyal na tayo. Gusto kong makita kung totoo nga maganda dito sa San Vicente. Wala nang nagawa si Makisig, kundi samahan si Venus na mamasyal. Inisip niya na baka lalo pang mangulit si Venus kung hindi niya ito pagbibigyan. Dinala ni Makisig si Venus sa ilog na malapit sa gubat. Tuwang-tuwa si Venus nang makita ang magandang tanawin doon. Nanghinayang si Venus dahil hindi ito nakapagdala ng bathing suit. Maya-maya pa ay nagdesisyon na silang umuwi. Habang naglalakad, napansin ni Makisig na maraming tumitingin kay Venus. Alam niya na dahil yun sa makulay na damit ni Venus at dahil sa bago si Venus sa lugar na yon. Naku ha, Makisig. Bakit ang init-init dito? Parang tinutusta na ang balat ko ha.
Nakalimutan ko ba naman maglagay ng sunscreen? Wala na ba tayong ibang mapupuntahan? OMG, look, Makisig! Pinagtitinginan ako ng mga tao. Well, hindi na ako nagtataka kasi for sure, ngayon lang sila nakakita ng ganito kaganda. Hindi na lang nagsalita si Makisig. Hindi niya kasi alam kung paano sasabayan ang enerhiyang meron si Venus. Maya-maya pa ay may dalawang lalaki ang humarang kina Makisig at Venus. Sa itsura at amoy ng mga lalaki ay alam ni Makisig na lasing ang mga yon. Nais ng dalawang lalaki na makipagkilala kay Venus. Nang hindi magsalita si Venus at umirap ito, ay nagalit ang mga lalaki. Hinawakan ng isang lalaki ang braso ni Venus. Malakas na sinampal ni Venus ang lalaki na mas lalong nagpatindi sa galit ng mga lasing. Hinawakan ng isa pang lalaki ang magkabilang balikat ni Venus at tinangka itong halikan. Malakas na tumili si Venus habang si Makisig naman ay hindi alam kung ano ang gagawin. Bitiwan niyo ako! Ang papangit niyo! Makisig! Tulungan mo naman ako! Ipagtanggol mo ako! Nang sumigaw si Venus ay agad na nakaramdam si Makisig ng matinding galit sa dalawang lalaki. Hindi niya alam kung anong uri ng tapang ang sumanib sa kanya, pero ang nasa isip niya lamang ng sandaling yon ay ang matulungan si Venus. Hinila ni Makisig ang lalaking nakahawak kay Venus at malakas niya yung sinuntok sa tiyan. Sa lakas ng suntok ni Makisig ay sumuka ang lalaki. Natalsikan si Venus ng suka ng lalaki kaya nandidiri itong napasigaw. Isinunod naman ni Makisig ang isa pang lalaki. Sinipa niya ito sa tuhod kaya napaluhod ito. Isang malakas na suntok ang pinatama niya sa mukha nito at agad itong nawalan ng malay. Hindi makapaniwala si Makisig sa nangyaring yon. Pakiramdam niya ay nagkaroon siya ng bigla na kakaibang lakas at parang may apoy na bumabalot sa buo niyang katawan. Nanginig si Makisig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa gulat sa kanyang nagawa. Oh my gosh, Makisig! Ang lakas mo pala! Paano mo yung nagawa? Para kang superhero, ah! Grabe! Hindi ako makapaniwala, pero sobrang kadiri! Yak! Puno na ako ng suka! Ew! Ate Venus, huwag mo po sasabihin kay Lolo Tulume na yung nangyari ngayon ha. Baka magalit po siya sa akin eh. Ayaw niya kasi na nakikipag-away ako. Don't worry. Secret lang natin yon. Magaling kaya akong magtago ng secret. Pero, pwede bang umuwi na tayo? Hindi ko na kaya tumabahang suka all over me eh. Naglakad na sina Makisig at Venus pabalik sa bahay ni Lolo Tulume. Iniwanan nila ang dalawang lasing na lalaki na nakahiga sa lupa. Pagdating sa bahay, ay agad na dumiretso si Venus sa banyo upang makapaglinis. Habang si Makisig naman ay nakatulala lang sa sala at iniisip kung paano niya nagawang patumbahin ng ganoon kadali yung dalawang lalaki. Pagsapit ng hapunan ay magkakasabay na kumain sina Makisig, Lolo Tulume at Venus. Pinuri ni Venus ang niluto ni Lolo Tulume na ginataang langka. Yun na raw ang paborito nitong ulam simula ngayon. Si Makisig ay tahimik at umasang hindi na ikikwento ni Venus kay Lolo Tulume ang nangyari kanina. Ngunit sa kalagitnaan ng pagkain nila, hindi na nga napigilan ni Venus ang bibig nito. Lolo Tulume, alam mo ba kung ano nangyari kanina? Grabe si Makisig, Lo. May mga lalaki ng basto sa akin. Tapos, binugbog sila ni Makisig. Ang galing-galing niya. Para siyang action star. Ate Venus, Oops! Sorry. Nakalimutan ko na. Secret nga lang pala natin yon. Huminto si Lolo Tulume sa pagmuya at tumingin ng seryoso kay Makisig. Kinabahan si Makisig sa tingin ng lolo niya sa kanya. Totoo ba yun, Makisig? Totoo po Lolo. Patawarin niyo po ako. Makisig po.
Ilang beses ko na ba sinabi sa'yo na umiwas ka sa gulo? Binastos po kasi nila si Ate Venus eh. Kahit na, dapat ay humingi kayo ng tulong sa ibang tao. Bata ka pa, Makisig. Hindi ka dapat nakikipagbasag ulo. Hindi na nagsalita si Makisig at yumuko na lamang. Tahimik niyang tinapos ang kanyang pagkain, habang si Venus ay tila hindi apektado at patuloy lang ito sa pakikipag-usap kay Lolo Tolome. Pagkatapos ng hapunan, nilapitan ni Venus si Makisig, ngunit hindi niya ito pinansin. Kahit anong sabihin nito ay hindi nagsalita si Makisig. Makisig, ano ba? Huwag ka na magtampo. Sorry na, okay? Hindi ko kasi napigilan eh. Sobrang exciting kaya nung nangyari. Sabi ko sa'yo, huwag mong sasabihin kay Lolo eh. Nag-promise ka pa. Bakit may kinuwento sa kanya? Sorry na nga, di ba? Okay, promise, next time. Kapag may nangyari ulit na ganun, hindi ko na talaga ikakwento kay Lolo Tolome. Sige na, bati na tayo. Hindi na nagsalita si Makisig. Tumalikod siya at pumasok sa kanyang kwarto. Iniwanan niya si Venus na mag-isa sa sala. Agad na humiga sa papag si Makisig at napatulala. Naisip niya kung bakit ganun kalakas ang kanyang mga kamay kanina. Ilang beses na siyang napaaway, pero yun ang unang beses na naramdaman niya ang ganoong uri ng lakas. Isang gabi, habang nag-uusap sina Makisig at Lolo Tolome sa sala, ay lumabas si Venus sa kwarto nito. Pormang-porma ito at amoy na amoy nila ang matapang nitong pabango. Puno ng kolorete ang mukha nito. Sa itsura ni Venus ay halatang meron itong pupuntahan. Saan ang punta mo, Venus? At sobrang kulay mo Para kang coloring book. Lolo, pupunta po ako sa sayawan sa plaza. Narinig ko kasi sa mga kabataan kanina na merong padisko doon ngayong gabi. Gusto ko lang po na mag-enjoy saglit. Namiss ko kasing pumarty Hindi pwede, Venus. Gabing-gabi na. Abay, delikado. Nabastos ka nung isang araw, hindi ba? At baka maulit yon. Ang KJ mo naman, Lolo. Sayang naman itong outfit ko. Gusto ko lang po makapaglibang. Sige po, isasama ko naman po si Makisig Di ba, Makisig? Sasama ka sa akin? Napatingin si Makisig kay Venus. Pinanlakihan siya nito ng mata. Opo. Sasamahan ko po si Ate Venus. Sige. Payag na ako, pero siguraduhin nyo lang na hindi kayo aabuti ng alas 12 ng gabi. Umuwi kagad kayo. Ano ba yan, Lo? Parang naman ako Cinderella. Di wag na lang kayo tumuloy. Joke lang, ito naman si Lolo, hindi na mabiro. Before 12, nandito na kami ni Makisig. Salamat, Lolo. Napilitan na lang si Makisig na samahan si Venus sa plaza. Habang naglalakad ay sinabi ni Venus na bibigyan siya nito ng pera bilang kapalit sa pagsama niya rito. Masaya at maingay sa plaza. May mga ilaw na kumikislap-kislap at maharot na musika. Agad na nagtungo si Venus sa gitna para magsayaw, habang si Makisig naman ay naupo sa isang sulok. Habang nakaupo si Makisig, biglang lumapit ang mga kaklase niyang sina Jojo at Ricky. Ang dalawa ang palaging nangunguna sa panunukso sa kanya. Nag-umpisa ang dalawang tuksoin si Makisig. Pinagtawanan ng mga yon ang balat at ang suot niyang medalyon. Paulit-ulit na sinabi ni Makisig sa sarili ang mga sinabi noon ni Lolo Tolome na wag na niyang pansinin ang mga nanunukso sa kanya. Iniwas niya ang tingin kina Jojo at Ricky. Hanggang sa lumapit na sa kanila si Venus na narinig ang mga panunukso ni na Jojo at Ricky kay Makisig. Hoy, kayong dalawang tukmol! Bakit nyo inaaway ang pinsan ko, ha? Kung wala kayong magandang sasabihin, wag na kayo magsalita. Maghanap kayo ng ibang pagtitripan nyo. Natakot ang dalawa kay Venus at nagmamadaling umalis ang mga yon. Salamat Ate Venus Hindi ko akalaing ipagtatanggol mo ko.
course. No one messes with my favorite cousin, no? Alam mo, mas mabuti pa na sumama ka na lang sa akin na magsayaw. Baka balikan ka pa ng dalawang mokong na yun eh. Ayoko ate. Hindi naman ako marunong sumayaw eh. Sige na, ako nang bahala sa'yo. Tara na. Wala nang nagawa si Makisig kundi ang sumama kay Venus. Hinila siya nito sa gitna at masaya itong sumayaw habang siya ay nakatayo lang at pinapanood si Venus. Dahil sa hindi komportable ay bumalik na lang si Makisig sa pagkakaupo sa isang sulok. Hinayaan niya si Venus na magsaya sa pagsasayaw. Lumipas ang ilang oras at nakita ni Makisig si Venus na nagmamadaling lumapit sa kanya. Sinabi ni Venus na alauna na pala ng madaling araw at lumagpas na sila sa oras ng uwi nila. Kinabahan si Makisig dahil sigurado siya na papagalitan sila ni Lolo Tulume pag uwi nilang dalawa. Oh my gosh! Alauna na pala. Lagpas na tayo sa sinabi ni Lolo Tulume. Kailangan na nating umuwi, Makisig. Tara na! Agad silang naglakad pa uwi. Umasa sila na may tricycle pa ng ganoong oras, pero wala na silang nakita. Kaya wala na silang nagawa, kundi ang maglakad pa uwi. Grabe! Ang dilim naman dito. Para tayo nasa horror movie. Baka may mga multo rito. Oh, bakit wala kayong mga street lights? Wala kasing masyadong budget ang lokal na gobyerno dito ate. Habang naglalakad sina Makisig at Venus ay may biglang lumitaw na dalawang nilalang sa unahan nila. Nanlaki ang mga mata ni Makisig nang malaman niya na aswang ang dalawang yon. Nanlilisik ang mga mata ng aswang habang nakatingin sa kanila. Sino sila, Makisig? Bakit nakaharang sila sa daraanan natin? Ate, hindi tao mga yan. Mga aswang sila. Aswang? Anong aswang? Like, yung nasa horror movie na halimaw na kumakain ng mga tao? Oo, yun na nga ate. Kaya, kailangan na natin tumakbo. Magsasalita pa sana si Venus pero hindi na nito yun nagawa nang hawakan nito ni Makisig sa braso at hinila palayo sa mga aswang. Pero mabilis ang dalawang aswang at isa sa mga yon ay nahablot ang medalyon na suot ni Makisig sa leeg. Naputol ang tali nun at nahulog yun sa lupa. Biglang naramdaman ni Makisig ang kakaibang init sa loob ng kanyang katawan, lalo na sa kanyang mga kamay. Hindi niya maipaliwanag ang pakiramdam, ngunit tila may kung anong napakalakas na puwersang nais na kumawala sa katawan niya. Napahinto si Makisig sa pagtakbo at tiningnan niya ang kanyang mga kamay na may pagtataka. Laking gulat niya nang biglang nagliyab ang mga kamay niya. Napasigaw siya, ngunit naramdaman niya na hindi siya napaso sa mga apoy na nasa kanyang mga kamay. Nataranta si Makisig. Ipinagpag niya ang kanyang mga kamay sa pag-asang mawawala ang apoy. Pero imbis na mawala ay mas lalo yung lumakas. Itinutok niya ang kamay niyang may apoy sa dalawang aswang at lumakas ang apoy. Mabilis yung lumagablab sa dalawang aswang. Napasigaw ang mga aswang nang tinupok yun ng apoy sa mga kamay ni Makisig. Halos abunan nang bumagsak ang dalawang aswang sa lupa. Nagulat si Makisig sa nagawa niya. Tumitig siya sa kanyang mga kamay na hanggang sa sandaling yun ay may apoy pa rin. Samantala, si Venus naman ay tuwang-tuwa sa kanyang nasaksihan. OMG! Makisig, ang galing mo! May powers ka pala! Para kang superhero! Para kang si Human Torch! Hindi makapagsalita si Makisig. Mabilis niyang hinanap ang medalyon at nang makita niya yun sa lupa, ay sinabi niya kay Venus na kunin nito yun at ibalik sa leeg niya. Matapos na maibalik sa katawan ni Makisig ang medalyon, ay sumakto naman na nawala na ang mga apoy sa kamay nito. Okay ka lang ba, Makisig? Bakit nakatulala ka dyan? Ate, may mga apoy na lumabas sa mga kamay ko kanina. Paano nangyari yun?
Hala? Hindi mo alam? First time ba yung nangyari sa'yo? Oo, ate. Kaya nga, gulat na gulat ako eh. Ate Venus, nakikiusap ako sa'yo. Huwag mong sabihin kay Lolo Tolome ang nangyari ah. Hindi ko alam kung anong magiging reaksyon niya kapag nalaman niya na may apoy na lumabas sa mga kamay ko eh. Okay. Don't worry, Makisig. Secret lang natin to. Wala akong sasabihin kay Lolo Tolome. Walang sasabihin. Baka naman mamaya, maulit yung dati na hindi mo napigilan ang bibig mo. Ano ka ba naman, Makisig? Nadulas lang naman ako nun eh. Pero hindi na talaga ako magsasabi kay Lolo Tolome. But promise me ha, gamitin mo lang yung powers mo kapag kailangan natin. Grabe, Makisig! You're so amazing talaga! Bagamat naguguluhan pa rin si Makisig, ay labis siyang namangha sa nangyari. Hindi niya alam kung paano yun nangyari, kaya nagkaroon siya ng kagustuhan na malaman kung bakit may mga apoy na lumabas sa kanyang mga kamay. Tinupad naman ni Venus ang ipinangako nito kay Makisig. Hindi nito sinabi kay Lolo Tolome ang nangyari nung gabi na inatake sila ng 2 aswang. Isang gabi, inaya si Makisig ni Venus na magtungo sa tabing ilog upang magpiknik. Pinayagan naman sila ni Lolo Tolome basta wag na raw mauulit yung umuwi sila ng madaling araw na. Naglatag sila ng banig pagdating nila sa tabing ilog. Bilog ang buwan kaya kahit paano ay may kaunting liwanag ang paligid. Umalis sandali si Venus at nang bumalik ay may dala na itong mga kahoy. Inayos nito yun. Sinunod naman nitong ilabas ang uling at ihawan. Inilabas naman ni Makisig ang isang plastic container na may nakalagay na hilaw na barbecue. Wow! Ang perfect naman! Ang ganda ng panahon at tahimik pa. Tapos mamaya, mag-bonfire tayo, Makisig. Teka, Ate Venus, nasan pala ang posporo para makapagpabaga na ako ng uling? Medyo nagugutom na ako eh. To be honest, hindi ako nagdala ng posporo at lighter, Makisig. Ha? Teka, paano natin makapaapoy yung bonfire? Hindi rin tayo makakapag-ihaw kung wala tayong apoy. Problema ba yon? Eh di ikaw, magpaapoy ka. Ha? Teka, paano ko gagawin yun? Hay nako, Makisig. Maang-maangan pa talaga. Diba, may apoy na lumalabas sa mga kamay mo, remember? Tulad nung nakaraan, nung inatake tayo ng mga aswang. Okay, game! Unahin mo na yung bonfire. Gusto ko na ulit makita yung apoy sa mga kamay mo. Pero ate, kasi ang totoo niyan, hindi ko alam kung paano ko ginawa yun. Basta nangyari na lang eh. Sige na, try mo lang. Mag-concentrate ka. Alam ko kaya mo yan. Go, Makisig! Tumitig si Makisig sa mga kamay niya. Hindi siya sigurado kung kaya niya ulit gawin yon. Pinilit ni Makisig na ipunin ang kanyang lakas. Tinitigan niya ang mga kamay niya. Hinintay niyang may apoy na lumabas doon, ngunit kahit na anong pilit niya, wala pa rin nangyari. Hindi ko na kaya. Wala namang apoy na nalabas, ate. Hay nako. Teka lang. Oo nga, parang may kulang. Ano nga ulit yung nangyari nung gabing inatake tayo ng aswang? Sandaling natahimik si Makisig. Si Venus naman ay patuloy sa pag-iisip. Okay, I remember na. Bago lumabas yung apoy sa mga kamay mo, hinablot ng aswang yung medalyon mo, di ba? Hindi kaya may kinalaman yung medalyon na yan, kaya lumabas ang powers mo? Subukan mo kayang hubarin muna yung medalyon, Makisig. Hindi pwede, Ate Venus eh. Pinagbawalan ako ni Lolo Tolome na hubarin to. Magagalit yun kapag nalaman niyang hinubad ko to eh. Ano ka ba? Wala naman si Lolo Tolome dito eh. Saka, hindi kita isusumbong sa kanya. Sige na, Makisig. Try mo lang na hubarin yung weird mong medalyon. Tingnan natin kung anong mangyayari. Pero ayokong suwayin si Lolo Tolome. Iba na lang ang ipagawa mo. Huhubarin mo lang naman eh. Kung ayaw mo, ako na lang magtatanggal niyan sa'yo.
Hindi na hinintay ni Venus na magsalita pa si Makisig. Agad nitong hinablot ang medalyon sa leeg ni Makisig at malakas nito yung hinila. Nang mawala ang medalyon sa leeg ni Makisig, ay muli niyang naramdaman ang kakaibang init sa kaloob-looban ng kanyang katawan. Biglang nagkaroon ng apoy sa mga kamay ni Makisig na labis niyang ikinagulat. Masayang pumalakpak si Venus. Oh, see? Sabi ko na sa iyo eh. May kinalaman tong medalyon mo, kaya lumalabas ang powers mo eh. Ang galing mo talaga, Makisig. May powers ka talaga. Ikaw na talaga si Human Torch. Sige na, dali. Paapuyan mo na yung bonfire at yung uling para makapag-barbecue na tayo. This is so cool. Ay, mali. This is so hot. Kasi may apoy ka. Sinunod na lang ni Makisig ang sinabi ni Venus. Dahan-dahan niyang inabot ang mga kahoy sa bonfire gamit ang nag-aapoy niyang mga kamay. Sa isang iglap lang, sumiklab ang apoy at nagliwanag ang paligid. Isinunod naman niyang pabagahin ang mga uling. Nagsimula nang mag-ihaw si Venus ng barbecue. Napaapoy ko na ang bonfire at ang uling. Ngayon, paano ko maaalis tong apoy sa mga kamay ko? Hala, hindi mo pa rin ba alam? Yung medalyon, feeling ko, kapag suot mo yun, ay hindi lumalabas ang apoy sa mga kamay mo. Pero kapag hindi mo yung suot, saka lumalabas ang powers mo. Oo nga, tama ka ate. Ganon din na nangyari nung muntik na tayong atakin ng dalawang aswang eh. Hindi ba? Si Lolo Tolome nagbigay sa'yo ng medalyon? Hindi kaya alam ni Lolo Tolome ang tungkol sa powers mo? Kaya sinabi niya na huwag mong uubarin na medalyon kasi ayaw niyang gamitin mo ang kapangyarihan mo. Pero, bakit hindi niya sinabi sa akin? Anong dahilan? Well, maybe he's just trying to protect you. O at least, di ba, alam mo na ngayon kung paano ito palalabasin. Pero, kailangan ko pa rin malaman kung bakit may ganito akong kapangyarihan, ate. Hay nako, saka mo na yan isipin. Basta, ngayon alam mo na kung paano mo mapapagana ang kapangyarihan mo. Next time, alam mo na ang gagawin mo kapag kailangan mong gamitin ang powers mo. Tumayo si Venus at lumapit kay Makisig. Isinuot nito kay Makisig ang medalyon. Biglang nawala ang apoy sa kanyang mga kamay. Bumalik na si Venus sa pagluluto ng barbecue. Si Makisig naman ay hindi pa rin maalis sa isip ang mga tanong tungkol sa kapangyarihan niya. Malakas ang kutob niya na si Lolo Tolome ang makakapagbigay sa kanya ng mga kasagutan sa mga katanungan niya. Matapos na maihaw ang lahat ng barbecue, ay pinagsaluhan na yon ni na Makisig at Venus sa tabi ng bonfire. Sa pagkakataon na yon, ay kumbinsido na siya na ang medalyon ang nagsisilbing pumipigil sa paglabas ng kanyang kapangyarihan. Tama ka nga, Ate Venus. Itong medalyon nga ang pumipigil sa kapangyarihan ko. Kapag suot ko to, nawawala ang apoy. Pero kapag hinubad ko naman, ay doon na lumalabas ang apoy. O di ba? Yan ang sinasabi ko sa'yo kanina. Nagtataka lang talaga ako kung bakit hindi to sinabi sa akin ni Lolo Tolome. Pwede mo naman siyang tanungin eh. Pero wag muna ngayon. Palipasin mo muna ang ilang araw. Naalerto si Makisig nang may marinig siyang kaluskos sa kung saan. Napatingin sila ni Venus sa iisang direksyon at mula roon ay lumabas ang isang matangkad na lalaki na may matipunong pangangatawan. Marumi ang damit nito at mukhang nangihina. Magandang gabi sa inyong dalawa. Huwag kayong matakot sa akin. Hindi ako masamang tao. Ilang araw na kasi akong naliligaw sa gubat at ngayon lang ako nakalabas. Gutom na ako. Baka pwede ako makahingi ng pagkain. Ha? Oo naman po. Heto, may sobra kaming barbecue. Sige, kumain ka na. Lumapit ang lalaki sa kanila na nagpakilala sa pangalan na Rodante. Nagpakilala na rin sila rito. Umupo ang lalaki sa isang bato nang abutan ito ni Venus ng isang stick ng barbecue. Habang kumakain si Rodante, ay napansin ni Makisig
na may kakaiba sa lalaki. Hindi lang niya matukoy kung ano yon. Hindi ko gusto ang lasa nito. Ano? Hindi po ba masarap, mga rodante? Teka, ilang oras pa bang binabad tong barbecue, Makisig? 1 oras, ate. Hindi ba sabi ko sa'yo ay overnight? Di ba, kaninang hapon lang natin binili tong karne? Paano ko to may bababad ng magdamag? Nagulat sina Makisig at Venus nang itinapon ni Rodante sa lupa ang barbecue na hawak nito. Hoy! Ba't ang magsayang ng food? Bakit ba? Sa hindi masarap eh. Dahil ang gusto ko ay sariwang laman at dugo ng tao. Mabilis na nagbago ang anyo ni Rodante. Tinubuan ito ng makapal na balahibo sa buong katawan. Ang mukha nito ay naging mabalasik. Humaba at naging matulis ang mga kuko nito. Naging pula ang mga mata ni Rodante. Napatayo sina Makisig at Venus nang malaman nila na isang aswang ang lalaking tinulungan nila. Sa isang iglap, sinugod ni Rodante si Makisig. Nabigla si Makisig at muntik na siyang masakmal nito kung hindi siya nakaiwas. Mabilis na tumakbo si Venus at nagtago sa likod ng isang puno. Nanlaki ang mga mata ni Makisig nang tumayo ang aswang sa harapan niya. Hindi siya makagalaw dahil hindi niya alam ang kanyang sasabihin. Agad na hinubad ni Makisig ang medalyon. Lumabas muli ang apoy mula sa kanyang mga kamay. Mga ang hinala ko, ikaw ang anak ni Damian. Ano? Sinong Damian ang sinasabi mo? Hindi mo na kailangan malaman pa dahil mamamatay ka na ngayong gabi. Muling sumugod si Rodante kay Makisig. Mabilis na umiwas si Makisig, pero nasugatan siya sa braso ng matutulis na kuko ng aswang. Sa sakit ng sugat, muntik na siyang bumagsak, pero pilit niyang tinipon ang lakas para labanan ang aswang na yon. Pilit niyang kinontrol ang apoy sa kanyang mga kamay at sumiklab yun ng mas malakas papunta kay Rodante. Malakas na napasigaw si Rodante, ngunit mabilis nitong naalis ang apoy na muntik nang lumamon dito. Hindi kita uurungan! Hindi ako mamamatay ngayong gabi! Kundi ikaw! Hindi mo ako mapapatay kung hindi mo kayang kontrolin ang kapangyarihan mo, Makisig. Hindi pa ito ang huli nating paghaharap. Hihintayin ko ang pagbabalik mo! Masyado kang mayabang kahit wala ka pang napapatunayan. Babalik ako. At sa pagbabalik ko, sisiguraduhin kong mapapatay na kita! Mabilis na tumakbo si Rodante, pabalik sa madilim na kagubatan. Sa isang kisap mata ay naglaho yun sa paningin ni Makisig. Nang wala na si Rodante, ay lumabas na si Venus mula sa pinagtataguan nito. Masaya nitong nilapitan si Makisig. Grabe! Grabe talaga yung linyahan mo kanina, Makisig. Ang tapang mo. Pero wait, okay ka lang ba? May sugat ka ba? Sandali, ibabalik ko lang to sa leg mo. Kinuha ni Venus ang medalyon mula sa lupa at isinuot ulit ito kay Makisig. Nang nasa leeg na ulit niya ang medalyon, ay naglaho na ang apoy sa kanyang mga kamay. Sa pagkakataon na yon, ay labis na panghihina ang naramdaman ni Makisig. Alam niya na nagamit niya ng sobra ang kapangyarihan niya. Biglang bumagsak si Makisig sa lupa. Niyugyug siya ni Venus at ginising, pero boses na lang nito ang narinig ni Makisig. Hindi na siya nakagalaw hanggang sa tuluyan na siyang mawalan ng malay. Nang bumalik ang ulirat ni Makisig, ay naroon pa rin siya sa tabing ilog. Nakahiga siya sa banig at nasa tabi niya si Venus na abala sa pagkain ng barbecue. Nang makita siya nito na gising na, ay binitawan nito ang barbecue at umusog palapit sa kanya. Kumusta ka na, Makisig? Okay ka na ba? Ang tagal mo nakatulog, ha? Ano nangyari, ate? Grabe! Ang sama ng panaginip ko. May kinalaban daw akong aswang tapos ikaw, ate. Wala kang ginawa kundi ang magtago.
Hindi yun panaginip, Makisig. Lahat ng nangyari na inakala mo panaginip ay totoo. Tingnan mo, may sugat ka sa braso mo. Nakalmot ka kasi nung tsakang aswang na yon. Napatingin si Makisig sa kanyang braso at nakita niya ang malalim na sugat na resulta ng pakikipaglaban niya kay Rodante. Doon niya napagtanto na nagsasabi ng totoo si Venus. Akala ko talaga'y panaginip lang yun. Hindi ko akalain na may aswang ako makakalaban. Ako nga rin eh. Akala ko, nagkataon lang yung may aswang na umatake sa atin noong isang gabi. Pero mukhang may aswang talaga rito sa lugar nyo. Iniisip ko lang, parang super galit si Rodante sa'yo. Saka, may sinabi siyang name eh. Damian ba yun? Ayoko na munang isipin yan, ate. Ang inaalala ko ay kung paano tayo uuwi. Paano ko ipapaliwanag kay Lolo Tolome ang sugat na to? Sabihin mo, napasabit ka sa sanga. Huwag mo na natin sabihin kay Lolo Tolome tungkol sa aswang at sa kapangyarihan mo. Baka mabigla siya eh. Pero hindi ko rin alam kung hanggang kailan natin may isisikret yung kay Lolo. Hindi na lang nagsalita si Makisig. Malakas ang kutob niya na may alam si Lolo Tolome, ngunit itinatago lang nito yon sa kanya. Pagkaraan ng ilang oras, nagdesisyon na sina Makisig at Venus na bumalik na sa bahay ni Lolo Tolome. Habang naglalakad, ay ramdam ni Makisig ang bigat ng mga tanong na gumugulo sa kanyang isipan. Nang marating nila ang bahay, ay nasa sala na si Lolo Tolome. Nakaupo ito at mukhang hinihintay sila. Ang nangyari sa braso mo, Makisig? Bakit may sugat ka? Lolo, pwede po ba tayong mag-usap? Makisig, napag-usapan na natin to, di ba? Hindi pinansin ni Makisig si Venus. Para sa kanya, kailangan niya nang malaman ang katotohanan at naniniwala siya na si Lolo Tolome ang makakasagot sa mga tanong niya. Dito na tayo mag-usap. Tungkol ba saan ang pag-uusapan natin na po? Lolo, sino po ba talaga ako? At bakit nagkakaganito ako? Bakit po umaapoy ang mga kamay ko kapag wala akong suot na medalyon? Nabigla si Lolo Tolome sa mga tanong ni Makisig. Ramdam niya na hindi nito inaasahan ang mga katanungan na yon mula sa bata. Anong sabi mo? Umaapoy yung mga kamay mo? Oo, Lolo. At alam kong alam mo kung bakit. Makisig, panahon na siguro para malaman mo ang katotohanan. Makisig, apo. Alam kong hindi ko maitatago sa ito habang buhay. Pero hindi ko akalain na ikaw mismo ang makakatuklas nito. Hindi kita tunay na apo, Makisig. Ano po? Hindi po totoo yan. Kinalulungkot ko. Pero yan ang katotohanan. Mangyari kasi, Makisig, napulot kita sa kabundukan nung naghahanap ako ng isang halamang gamot. Sanggol ka pa lamang noon. Naawa ako sa'yo, kaya inuwi na lang kita. Noon ay hindi ko alam na merong kakaiba sa'yo. Ngunit makalipas ang ilang araw, ay biglang nagliyab ang mga kamay mo. Hindi ko alam kung paano yun nangyari, pero natakot ako. Sinubukan kong itago yon sa mga tao, pero hindi nagtagal. Nalaman ng mga tao sa lugar na yon ang tungkol sa pagliyab ng iyong mga kamay. Ginawa nyo after that, Lolo Tolome? Nang malaman ng mga tao na nag-aapoy ang kamay mo, ay natakot sila sa'yo. Sinabi nila na dapat kang patayin dahil ikaw daw ang magdadala ng kamalasan at kamatayan sa lugar na yon, Makisig. Grabe! Pang teleserye naman palang kwento ng life mo, Makisig. Kung ganun po, hindi niyo po hinayaan na mapatay ako ng mga tao kasi buhay pa po ako ngayon. Oo, tama ka, Apo. Hindi ako pumayag na patayin ka nila kasi napamahal ka na sa akin, Makisig. Hindi ko kayang patayin ng isang sanggol na inalagaan ko. Kaya't sa halip na sundin ang utos ng mga tao, itinakas kita. Iniwan natin ang lugar na yon
At nagtago tayo dito sa San Vicente para maprotektahan ka. Nanlumong napaupo si Makisig. Pumigat ang dibdib niya. Nagsimulang mag-unahan ang luha sa magkabilaan niyang pisngi. At ang medalyon na ito, totoo ba? Na kaya ko ito kailangang isuot ay upang pigilan ang paglabas ng kapangyarihan ko? Ganun ba, Lo? Tama ka, Makisig. Ibinigay yan sa akin ng isa kong kaibigan na mahusay na antingero. Siya ang tumulong sa akin upang mapigilan ang kapangyarihan mo. Binilinan niya ako na dapat hindi mo yan tanggalin dahil kapag hindi mo suot ang medalyon, lalabas ang tunay mong kapangyarihan. Pero Lo, bakit ako may ganitong kapangyarihan? Dahil hindi ka ordinaryong tao. Ang totoo niyan, Makisig, anak ka ng hari ng mga aswang. Ang sabi ng kaibigan kong antingero, namana mo ang kakayahan mo na yan sa iyong ama. Kung paano nagkaroon ng ganyang kapangyarihan ng lahi nyo, ay yun ang hindi ko na alam. Uling napuno ng katahimikan ang paligid. Halos hindi makapagsalita si Makisig at sa gilid niya si Venus ay hindi na napigilang magpahid ng luha sa kanyang mga mata. OMG! Hindi ko na-carry to. Ang daming revelations. Hindi ito ang oras para sa pag-iinarte mo, Venus. Abay tatalpakan ko ng ulo mo. Tigilan mo na nga pag-iyak-iyak mo na yun na para bang ikaw ang anak ng hari ng aswang. Lolo, naiiyak ako eh. Pero Lo, kung totoong anak talaga ako ng hari ng mga aswang, bakit hindi niyo po ako pinatay noon pa? Alam mo kung gaano kasama ang mga aswang. Dahil hindi ko kayang patayin ng isang batang minahal ko na parang tunay kong apo. Yun ang dahilan kung bakit ko pinili na lumayo at magtago kasama ka. Pero ngayon, dumating na ang panahon na kahit anong mabuting pagpapalaki ang gawin ko sa'yo, pilit na lalabas ang tunay mong pagkatao bilang anak ng hari ng mga aswang. At yan ang ikinakatakot kong mangyari sa'yo, Makisig. Lo, hindi po ako magiging katulad ng amo ko. Hindi ako magiging masama kahit aswang ako. Yan din ang hiling ko, apo. Kaya't kailangan mong kontrolin ang kapangyarihan mo. Pero darating ang panahon na ikaw pa rin ang pipili ng magiging kapalaran mo. Pero tatandaan mo ito, Makisig. Kahit aswang ka, ay mahal na mahal pa rin kita. Dahil para sa akin, ikaw ay tunay kong apo. Wala nang naisip na salita si Makisig. Hindi na kayang absorbahin ng utak niya ang mga nalaman niya. Patuloy siya sa pagluha habang nakatingin kay Lolo Tolome. Kinabukasan ng umaga, habang nag-aalmusal ay sinabi ni Lolo Tolome kay Makisig na meron silang pupuntahan. Tinanong ni Makisig kung saan sila pupunta, pero hindi na siya sinagot ni Lolo Tolome. Agad na nagpresenta si Venus na nais nitong sumama. Ayaw sana ni Lolo Tolome na sumama pa si Venus, pero naging makulit at mapilit ito, kaya wala nang nagawa si Lolo Tolome kundi ang hayaan si Venus na sumama. Matapos ang almusal ay umalis na silang tatlo. Naglakad lang sila hanggang sa makarating sila sa gitna ng kagubatan. Huminto sila sa malawak na lupa na walang nakatanim na kahit na anong halaman at puno. Gagawin natin here, Lolo Tolome. Nakakatakot naman dito. Ikaw pa talaga nagtanong yan. Sabit ka lang naman dito, Venus. I'm just asking, Lolo. Ang init naman ng ulo mo. Lo, bakit po tayo nandito? Anong gagawin natin? Hindi ba? Sinabi ko sa'yo na kailangan mong matutunang kontrolin ang kapangyarihan mo. O ngayon, oras na para malaman mo ang bagay na yon upang magamit mo ng maayos ang iyong kakaibang kapangyarihan. Hindi natin alam kung anong panganib ang darating sa mga susunod na araw, kaya mas makakabuting handa ka. Alam niyo po, Lo, kung paano ko ito kukontrolin? Itinuro sa akin ng kaibigan kong antingero, Dailania,
Darating ang araw na malalaman mo ang katotohanan. Kailangan mong maniwala sa sarili mo. Huwag kang magpatalo sa takot. Ang kapangyarihan mo ay isang apoy at nasa iyo na kung gagamitin mo ito sa kabutihan o sa kasamaan. Lumapit si Lolo Tolome kay Makisig at inalis nito ang medalyon na suot ni Makisig. Nabigla sila nang biglang magliyab ang mga kamay niya. Pilit na kinalma ni Makisig ang sarili kahit ang totoo ay hindi pa siya sanay na nag-aapoy ang kanyang mga kamay. Pakiramdaman mo ang enerhiya sa loob mo. Isipin mong parang isang nag-aalab na apoy sa loob ng katawan mo. Ikaw dapat ang masusunod at hindi ang apoy ang magpapasunod sa iyo. Minga ng malalim si Makisig at pilit na kinontrol ang apoy sa may mga kamay niya. Nag-concentrate siya ng husto. Inisip niya na isa lang sila ng apoy. Unti-unting lumiit ang apoy sa mga kamay ni Makisig. Naramdaman niya yon, kaya nagmulat siya. Nakita niya kung paano tuluyang nawala ang apoy sa mga kamay niya kahit wala siyang suot na medalyon. Lo, tingnan mo! Napawala ko yung apoy! Magaling! Ganyan nga, Makisig. Sa tingin ko'y madali mo matututunan na kontrolin ang kapangyarihan mo dahil likas yan sa iyo. Pero kailangan mo pa rin magsanay. Sinubukan naman ni Makisig na muling paapuyin ang mga kamay niya. Nag-concentrate siya pero biglang sumabog ang apoy sa mga kamay niya. Mabilis na lumakad ang apoy papunta kay Venus. Buti na lang at mabilis na nakatalon si Venus sa kinauupuan nitong bato dahil kung hindi ay natupok na ito ng apoy. Muntik na ako maging barbecue, ah! Sinabi ko naman sa'yo na huwag ka na sumama, Venus. Tingnan mo, at muntik ka lang mapahamak. Joke lang. Carry lang, Lo. Okay lang ako. Muling tumingin si Lolo Tolome kay Makisig. Huwag kang mataranta po. Pakiramdaman mo palagi ang apoy. Isipin mong isang ilaw lang ang kapangyarihan mo na kaya mong patayin at buhayin anumang oras na gusto mo. Kontrolin mo ang lakas mo. Ikaw ang may kapangyarihan. Hindi ang apoy ang dapat magdikta sa'yo. Inisip ni Makisig na siya ang may kontrol sa apoy. Paulit-ulit niya yung sinabi gamit ang utak niya hanggang sa unti-unting humina ang apoy. Maya-maya pa ay tuluyan na yung nawala. Nakahinga ng maluwag si Makisig, ngunit bakas pa rin ang pagod at kaba sa kanyang muka. Tandaan mo, huwag mong hayaang lumabas ang apoy sa harap ng ibang tao. Hindi nila maiintindihan yan. Baka isipan nilang masama ka at gaya dati ay naisin nila na patayin ka. Darating ang araw na kapag kaya mo nang kontrolin ang kapangyarihan mo, ay hindi mo na kailangang isuot ang medalyon na ito. Puno ng determinasyon na tumango si Makisig. Lahat ng sinabi ni Lolo Tolome sa kanya ay tinandaan niya dahil alam niya na malaki ang maitutulong ng mga yon para tuluyan niyang matutunang kontrolin ang kanyang kapangyarihan. Nagpatuloy ang pagsasanay ni Makisig sa gubat hanggang sa inabot na sila ng hapon. Sa oras na yon ay nagdesisyon na si Lolo Tolome na tapusin ang pagsasanay ni Makisig para sa araw na yon. Kinagabihan, matapos maghapunan ay lumabas ng bahay si Makisig. Humiga siya sa duyan na nasa harap ng kanilang bahay. Tinanaw niya ang napakaraming bituin sa madilim na kalangitan. Hanggang sa sandaling yun ay hindi pa rin siya makapaniwala sa natuklasan niya kung sino at ano talaga siya. Sa gitna ng pag-iisip ni Makisig ay lumapit si Venus. Umupo ito sa malaking nakausling ugat ng puno ng mangga sa tabi ng duyan. So lalim naman ang iniisip mo, Makisig. Kanina ka pa nakatulala dyan, ah. Hindi pa rin kasi ako makapaniwala na anak ako ng hari ng mga aswang, Ate Venus. Paano kung isang araw magising ako at kagaya na ako ng tatay ko? Paano kung mapatay ko ang mga tao?
Ayokong gawin yun. Ayokong pumatay ng mga tao. Basta, kapag naging aswang ka, don't hurt me and Lolo Tulume ha. Pero seriously, I think, wala kang dapat ikatakot. Pinalaki ka ni Lolo Tulume sa maayos na paraan. Siguro, kahit aswang ka, ay dala mo pa rin ng mga tinuro sa'yo ni Lolo. Ewan ko, Ate Venus. Kinakabahan pa rin ako kapag naging aswang na ako eh. Paano kung makalimutan ko lang mga itinuro ni Lolo Tulume sa akin? Yung parang hindi ko na makontrol ang kasamaan na natural na sa isang aswang? Like what Lolo Tulume said, ikaw may kakayahan na pumili kung anong papanigan mo. Kasamaan o kabutihan, hindi to tungkol sa kung ano kang isinilang. Kung sino ka ngayon, Makisig, yun ang importante. Sa tingin mo, ate, kaya ko ba talagang piliin ng kabutihan kahit pa ang kapangyarihan ko ay galing sa masama? For me, kahit sandali pa lang kitang nakilala, ay na mabuti kang bata, Makisig. Kaya nga, kahit na-discover ko na may powers ka at aswang ka, ay hindi ako natakot sa'yo. Kasi, alam kong mabuti kang tao. Nangangako ako sa iyo, Ate Venus, at kay Lolo Tulume, na hindi ako gagawa ng masama. Pipilitin kong gamitin sa mabuti tong kapangyarihan ko. That's my boy! Ganyan nga, Makisig. Salamat, ate ha. May kwenta ka rin palang kausap kahit madalas puro kaartehan ka lang. Aray ko naman! Pero of course, hindi lang ako puro ganta. May sense din akong kausap, lalo na sa mga ganitong situations. Kahit paano ay gumaan ang pakiramdam ni Makisig sa naging pag-uusap nila ni Venus. Tahimik silang tumitig sa langit at nang may nakita si Makisig na bulalakaw, ay humiling siya na sana ay malaman niya ang dahilan kung bakit siya merong ganung uri ng kapangyarihan. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog sina Makisig, Lolo Tulume at Venus, ay isang malakas na kaluskos mula sa labas ang gumising kay Makisig. Napabangon siya mula sa papag at naramdaman niya ang kakaibang presensya sa paligid. Agad niyang ginising si Lolo Tulume na nasa tabi niya. Abay, bakit, Makisig? May problema ba? Para po kasing may tao sa labas, Lolo Tulume. Iba ang pakiramdam ko. Sige, dito ka labang at kukunin ko lang ang itak ko. Lumabas si Lolo Tulume ng kwarto at dumiretso sa kusina. Hindi napigilan ni Makisig ang sundan ito roon. Abay, ang ginagawa mo rito, Makisig? Doon ka lang sa kwarto natin. Ako na ang bahala rito. Sasamahan kita, Lolo. Iba talaga ang pakiramdam ko sa nilalang na nasa labas eh. Pakiramdam ko po, hindi siya tao. Mula sa kabilang kwarto ay lumabas naman si Venus na halatang kakagising lang. What's happening here? Bakit gising pa kayong dalawa? Ate Venus, may tao yata sa labas. Eh ikaw, bakit gising ka pa? Actually, iinom lang ako. Pero wait, ano ka mo? May tao sa labas? Magdanakaw ba? Hindi pa natin alam, ate, pero kinakabahan ako. Si Lolo Tulume ang sumilip sa bintana. Agad itong lumayo roon at napansin ni Makisig ang takot sa muka ng matanda. Kaya agad na sumilip din si Makisig sa bintana at nanlaki ang mga mata niya nang makita si Rodante na nakatayo sa harapan ng kanilang bahay. Si Rodante! Siya yung nasa labas! Sinong Rodante? Lolo, siya po yung aswang na nakalaban ni Makisig nung nag-picnic kami sa may ilog. Ang sabi po niya, babalikan daw niya si Makisig. OMG! Tinotoo nga niya ang sinabi niya. He's back! Lolo, hindi ko alam kung bakit pero parang gusto kong patayin ng aswang na yun. Pwes, uunahan natin siya. Hindi ako papayag na saktan kanya, Apo. Lalaban tayong lahat. Ay, bet ko yan, Lolo. Pero, nasa ang armas ko? Kinuha ni Lolo Tulume ang buntot ng pagi na nakasabit sa dingding at ibinigay niya yon kay Venus. Napangiwi si Venus habang hawak ang buntot ng pagi. Iyan ang gamitin mo, Venus. Ha?
Paano ko po gagamitin to? Hindi ako marunong nito, Lolo. Ayoko nito. Wala na bang iba na like shotgun or machine gun, yung mga ganon? Wala nang oras para mag-inarte pa, Venus. Matalino ka naman siguro kaya ikaw na magdiskubre kung paano mo yan magagamit. Makisig, kaya mo bang kontrolin ang kapangyarihan mo? Susubukan ko po, Lolo. Habang nag-uusap sila, ay biglang nasira ang pinto ng kanilang bahay. Napasigaw si Venus nang makita nila si Rodante na nasa anyong aswang na nakatayo sa labas ng pinto. Gusto niyo man lumabas? O diyan ko na lang kayo papatayin sa loob ng inyong bahay? Mabilis na hinubad ni Makisig ang medalyon at bago pa lumaki ang apoy sa mga kamay niya, ay kinontrol niya na yon. Aba, kahanga-hanga. Tila kaya mo nang kontrolin ng apoy sa iyong mga kamay. Pero wala pa rin yung laban sa lakas ko. Hindi kita papayagan saktan mo ang pamilya ko! Makisig, dalhin mo ang aswang na yan sa likod ng bahay natin. Hindi natin siya pwedeng labanan sa harap dahil baka may mga kapitbahay na makakita sa kapangyarihan mo. Naunang lumabas ng bahay si Makisig. Tumakbo siya papunta sa likod at sinundan siya roon ni Rodante. Nagsimula ang pakikipaglaban ni Makisig kay Rodante. Binato niya ito ng bolang apoy. Tinamaan ito sa dibdib at mabilis nito yung naapula. Tinawanan siya ni Rodante na parang nang aasar pa. Sumugod ito at sinubukang umiwas ni Makisig, ngunit nakalmot siya nito sa dibdib. Hindi ipinakita ni Makisig na nasaktan siya dahil alam niyang mas lalong matutuwa si Rodante. Sa puntong yun ay dumating na si Lolo Tolome at Venus upang tulungan si Makisig. Walang takot na sinugod ni Lolo Tolome si Rodante. Ngunit bago pa mataga ni Lolo Tolome ang aswang, ay nahawakan na kagad ni Rodante sa braso si Lolo Tolome. Inagaw nito ang itak sa matanda at itinapon yun sa malayo. Susugurin sana ni Venus si Rodante pero natigilan ito. Venus, kung tinatayo-tayo mo dyan, atakihin mo na ang aswang! Hindi ko po alam how to use this buntot pagi, Lolo. Ay nako, basta hampasin mo lang siya! Malakas na sumigaw si Venus at hinampas nito si Rodante gamit ang buntot ng pagi. Tumama yon sa braso ng aswang kaya nabitiwan nito si Lolo Tolome. Mabilis na lumayo si Lolo Tolome sa aswang. Oh my God! Ang galing ko! Nakita mo ba yung Lolo? Tinamaan ko siya! Oo, nakita ko! Hindi ako bulag! Napakaingay mo talaga, babait ka! Muling hinarap ni Makisig si Rodante. Pinalaki niya ang apoy sa mga kamay niya. Nang muli silang magsagupaan, ay naramdaman ni Makisig na mas lumakas si Rodante. Bukod doon, ay mas naging mabilis din ito. Malakas na sinunggaban ni Rodante si Makisig na naging dahilan para matumba siya. Napangiwi siya nang mapagtanto niya na nasugatan din siya ni Rodante sa tagiliran. Naglakad si Rodante papalapit kay Makisig. Tumayo ito sa harapan niya at nakakalokong ngumisi. Yan na ba ang lakas na ipinagmamayabang mo, ha, Makisig? Ang buong akala ni Makisig ay yun na ang katapusan niya. Ngunit mula sa kung saan ay isang mas malaking aswang ang dumating at humarang kay Rodante. Anong ginagawa mo rito? Sa tingin mo ba ay hahayaan kitang magtagumpay sa gusto mo mangyari, Rodante? Hindi nagpatumpik-tumpik ang bagong dating na aswang at sinugod nito agad si Rodante gamit ang matatalim nitong mga kuko. Napaatras si Rodante nang masugatan ito sa muka. Nakita ni Makisig ang takot sa muka ni Rodante. Sa isang kisap mata ay nawala si Rodante sa paningin nila at hindi nila nakita kung saan yon nagpunta. Nagtaka si Makisig kung sino ang aswang na nasa harapan niya. Dahan-dahang humarap ang aswang kay Makisig. Isinuot na ni Makisig ang medalyon upang mawala ang apoy sa mga kamay niya. Tumayo si Makisig nang may pagtataka pa rin sa kanyang muka. Maraang humarap ang aswang na may matipunong pangangatawan. Nakasuot yon ng bahag
at may mga kwintas na iba't iba ang hugis at disenyo. Ang mga mata nito ay tila apoy na nagliliyab. Sa wakas, nagkaharap na rin tayo, anak. Anong sabi mo? Anak? Anak kita, Makisig. Ako si Damian, ang hari ng mga aswang. Teka, Damian? Hindi ba binanggit ni Rodante sa atin ang name na yan dati? Tama ka, babae. Si Rodante ay ang nakababata kong kapatid. Gusto niyang agawin ang trono mula sa akin. Ang layunin niya ay patayin ka, Makisig. Dahil ikaw ang susunod na hari ng mga aswang. Ikaw ang itinakdang susunod na mamumuno sa ating lahi, anak. Ako? Hari ng mga aswang? Oo, anak. Iniwanan kita noon sa kabundukan dahil tinugis kami ng mga tao. Nang balikan kita sa pinag-iwanan ko sa iyo ay wala ka na roon. Sa paghahanap ko, nalaman ko na nakuha ka ni Tolome. Nang makita ko naman na maayos ang buhay mo, ay hinayaan na lang muna kita na mabuhay kasama ang mga tao. Isa pa, hindi ligtas sa mundo ng mga aswang para sa iyo, anak, dahil kay Rodante. Pero hindi na rin ligtas sa mundo mo rito dahil natagpuan ka na niya. Kaya kailangan mo nang sumama sa akin upang mangyari na ang nakatakdang mangyari sa iyo, Makisig. Lumingon si Makisig kay Lolo Tolome na para bang naghahanap siya rito ng kasagutan. Ngunit kahit si Lolo Tolome ay mukhang naguguluhan na rin. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Gusto kong makasama ka, Ama. Pero hindi ko kayang iwan si Lolo Tolome. Siya po ang nagpalaki sa akin. Naiintindihan kita, anak. Pero sa susunod na kabilugan ng buwan, kailangan mo nang sumama sa akin. Kailangan ko nang ipasa sa iyo ang pagiging hari ng mga aswang. Hindi ko po alam kung sasama ako sa iyo, Ama. Bibigyan kita ng pagkakataon na mag-isip. Babalik ako ilang araw bago sumapit ang kabilugan ng buwan. Tandaan mo na hindi ito ang mundo mo, anak. Hindi ka nabibilang dito. Kaya sana ay maging pabor sa kung ano nakatakda sa iyo ang magiging desisyon mo. Tahimik na tumango si Makisig habang nakatingin kay Damian. Bago umalis si Damian ay lumapit ito kay Makisig at niyakap siya. Matapos ang yakap na yon ay tumalikod na si Damian at dahang-dahang nawala sa kadiliman. Simula noon ay walang araw ang lumipas na hindi pinag-isipan ni Makisig kung ano ang magiging desisyon niya. Isang hapon, nagtungo si Makisig sa ilog upang makapag-isip-isip. Umupo siya sa gilid ng ilog habang nakalubog ang mga paa niya sa malamig na tubig. Maya-maya pa ay dumating si Lolo Tolome. Tumabi yun sa kanya at tinapik siya sa balikat. Napag-isipan mo na ba ang sinabi ng ama mo, apo? Lolo, hindi ko pa po alam. Naguguluhan pa rin po ako hanggang ngayon. Gusto kong makasama ang totoo kong ama dahil sabik po ako sa pagmamahal ng isang magulang. Pero natatakot po ako. Saan ka natatakot, apo? Natatakot po ako na baka maging kagaya nila ako. Baka maging masama rin ako gaya ng ibang aswang. Paano kung magising ako isang araw na wala na akong kontrol sa sarili ko? Ayoko maging ganun, Lolo. Ayokong makasakit ng tao. Gaya na sinabi ko sa iyo noon, ikaw pa rin ang pipili ng landas at tatahakin mo. Kung ano man ang maging desisyon mo, susuportahan kita. Pero alam ko, kahit ikaw pa ang maging hari ng mga aswang, ay hindi mo makakalimutan ang mga itinuro ko sa iyo na kabutihan. Yan din po ang sinabi sa akin na Ate Venus. Pero baka iba na po kapag nandun na ako sa mismong sitwasyon eh. Paano kung magbago ako kapag sumama po ako sa tatay ko? Hindi sa dugo o kapangyarihan nakasalalay ang pagkatao ng isang tao, apo. Yun ay narito. Nandyan.
Nasa puso mo, Makisig. Kilala kita. Alam kong mabuti kang bata. Kung ano man ang pipiliin mo, dala mo ang mga aral na itinuro ko sa'yo. Alam ni Makisig na totoo ang mga sinasabi ni Lolo Tolome, pero hindi pa rin naalis ang takot at pangamba sa kanyang dibdib. Ilang araw bago sumapit ang kabilugan ng buwan ay bumalik si Damian sa bahay ni Lolo Tolome. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nasilayan ni Makisig ang anyo ng tatay niya kapag tao ito at masasabi niya na malaki ang pagkakahawig nilang dalawa. Pinapasok ni Lolo Tolome si Damian at nag-usap sila sa maliit na sala. Makisig, nakapagdesisyon ka na ba? Opo, Ama. Nakapagdesisyon na po ako. Nais ko pong sumama sa inyo. Masaya akong marinig yan, anak. Ngayon, kailangan na nating umalis. Maaari ka na magpaalam sa naging pamilya mo rito sa San Vicente. Naiiyak na lumapit si Makisig kina Lolo Tolome at Venus. Lolo, Ate Venus, maraming salamat po. Kayo ang nagturo sa akin ng mabuti. Salamat dahil sa kabila ng kapangyarihan at pagiging aswang ko, ay hindi nagbago ang paningin niyo sa akin. Hindi ko po kayo malilimutan. Makisig, Apo. Kahit ano pa ang mangyari, nandito lang kami palagi. Bukas ang pinto ng bahay natin para sa iyo kapag gusto mong bumisita. Mahal na mahal ka namin. Makisig, take care ha. Congrats! Magiging hari ka. Yun nga lang, hari ng mga aswang. Pero at least, hari pa rin yon. Niyakap si Makisig ni Lolo Tolome at Venus. Matapos ang yakapan nila ay pare-pareho silang lumuluha. Lumapit si Damian kay Makisig at inilapat nito ang isang kamay sa likod ni Makisig. Huwag ka mag-alala, anak. Makakapiling mo pa rin sila. Ngunit kailangan muna natin tanggapin ang iyong tungkulin bilang susunod na hari ng mga aswang. Hindi mo na pwedeng iwasan ang iyong kapalaran, anak. Napabuntong hininga si Makisig. Alam niyang hindi madali ang desisyong ginawa niya, pero pinakinggan niya lamang ang sinabi ng kanyang puso. Isa pa sa naging dahilan niya kung bakit nais niyang sumama sa kanyang ama ay dahil natatakot siya na baka biglang lumabas ang pagiging aswang niya at maghasik siya ng takot sa mga tao sa San Vicente. Bago tuluyang sumama si Makisig kay Damian, ay muli niyang niyakap si Lolo Tolome. Maraming salamat po sa lahat, Lolo Tolome. Salamat po talaga. Mag-iingat ka, Makisig. Huwag mong kakalimutan na kahit na anong mangyari, ay ako pa rin ang iyong Lolo Tolome. Nasa likod mo lamang ako, Apo. Isang matamis na ngiti ang isinukli ni Makisig bago siya sumama kay Damian. Nang makarating sina Makisig at Damian sa kuta ng mga aswang sa bundok, ay nakita ni Makisig ang napakaraming aswang. Iba't iba ang mga anyo nun. May mga may pakpak, may matutulis na pangil, at kung ano-ano pa. Lahat ay yumukod kay Makisig na para bang nagbibigay ng paggalang sa kanya. Ama, bakit po sila yumuyukod sa akin? Nagbibigay sila ng paggalang sa iyo, anak. Dahil alam nila na ikaw ang susunod na hari. Ngayon pa lang ay kinikilala ka na nila bilang pinuno nila. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa makarating sila sa isang altar na nasa gitna ng kuta. Sa ibabaw nito ay nakalagay ang mga sinaunang kagamitan para sa ritual. Nakaramdam ng kaba si Makisig, pero mas matimbang ang kuryosidad sa kanyang isipan. Naalala niya ang kanyang kapangyarihan, kaya hindi niya nasinayang ang pagkakataon na itinanong yun sa kanyang ama. Ama, meron po sana akong itatanong sa inyo. Ano yun, anak? Bakit po may kapangyarihan ako? Umaapoy po kasi ang mga kamay ko kapag hindi ko suot ang medalyon na to. Totoo po ba na sa inyo ko naman ang kapangyarihan na yon?
Hindi mo sa akin namana ang kapangyarihan na yan, anak. May ganyang kang kakayahan dahil ang ina mo ay isang makapangyarihan na engkantada. Bago siya namatay, ibinigay niya sa iyo ang kapangyarihan niyang yon. Ang apoy na nakakapuksa ng kahit na anong bagay, basta mapapalakas mo ito ng gusto. Natatangi ka, Makisig, dahil sa lahat ng aswang ay ikaw lamang ang may ganyang kapangyarihan. Natigilan si Makisig. Hindi niya inasahang ang ina niyang hindi niya nakilala ay isa palang engkantada. Unti-unti, pakiramdam ni Makisig ay unti-unti niya nang nakikilala ang tunay niyang pagkatao dahil sa mga bagay na nalaman at natuklasan niya. Naging mabilis lang ang paglipas ng mga araw hanggang sa sumapit na ang kabilugan ng buwan. Bago sumapit ang 12:00 ng hating gabi, ay nagsimulang magsama-sama ang mga aswang sa paligid ng altar. Dumating na ang oras ng ritual ng paglilipat ni Damian ng pagiging hari ng mga aswang kay Makisig. Magkaharap na nakatayo sina Makisig at Damian sa harapan ng altar. Oras na, Makisig! Sa ritual na ito, ililipat ko na sa iyo ang trono ng pagiging hari ng mga aswang. Pamumunuan mo ang ating lahi, gaya ng pamumunong ginawa ko rito ng napakahabang panahon. May kinuhang patalim si Damian sa altar. Kinuha ni Damian ang kaliwang kamay ni Makisig at hiniwa nito ang palad niya. Napangiwi si Makisig sa sakit. Inilahad ni Damian ang palad nito at gamit ang patalim ay hiniwaan din ito yun. Ngayon, Makisig, tinatanggap mo ba ang pagiging hari ng mga aswang? Oo, Ama. Tinatanggap ko ito ng buong puso. Pinagsalikop ni Makisig at Damian ang mga palad nilang may sugat at dumudugo. Isang nakakakilabot na enerhiya ang sumiksik sa katawan ni Makisig. Naramdaman niya ang kakaibang lakas sa loob ng kanyang katawan. Nang bitawan ni Damian ang kamay niya, ay mas lalong naramdaman ni Makisig ang nag-uumapaw na lakas at kapangyarihan niya. Biglang nagliyab ang kanyang mga kamay at kasabay nun ay nabasag ang medalyon na nakasabit sa leeg niya. Napaluhod sa lupa si Makisig. Malakas siyang sumigaw dahil tila sa ganoong paraan niya lang kayang ilabas ang kapangyarihan na nakalukob sa kanya ng sandaling yun. Unti-unting nagbago ang anyo ni Makisig. Ang mga mata niya ay naging pula. Humaba ang mga kuko niya at naging matutulis. Maging ang mga ngipin niya ay naging matutulis na tila kahit anong bagay ay kayang wasakin. Isang malaking pakpak ang tumubo sa likod ni Makisig. Marahan siyang tumayo at humarap sa lahat. Umalulong ang mga aswang nang tuluyan ng nag-anyong aswang si Makisig. Pinagmasdan niya ang apoy sa kamay niya. Ramdam niya na sa pagkakataon na yun ay kayang-kaya na niyang kontrolin ang mga apoy sa kanyang kamay. Sa gitna ng lahat ng yun ay isang hindi inaasahang bisita ang biglang dumating. Nagulat si Makisig nang makita niya si Venus na hinawi ang mga aswang at lumapit sa kanya. Tagaktak ang pawis ni Venus at habol ang paghinga. Aatakihin sana ng mga aswang si Venus pero mabilis siyang pinigilan ni Makisig. Wag! Kaibigan ko siya! Ate Venus, anong ginagawa mo rito? Wow! Ang scary ng transformation mo, Makisig ha? Pero ang powerful. Anyway, nandito ako kasi pinapunta ako rito ni Lolo Tolome. Mabuti nila maganda ang memory ko, kaya hindi ko nakalimutan ng sabihin sa akin ni Lolo kung paano pumunta rito. Pero nakaka-haggard pala ang pag-akyat dito ha. Ate Venus, mamaya ka na magreklamo. Anong ginagawa mo rito? Ayun na nga, Makisig. Kailangan namin ng tulong mo sa San Vicente. Si Rodante, nag-aasik ng lagim doon. At alam mo ba, na isa si Lolo Tolome sa mga nakikipaglaban kay Rodante. Pinigilan ko siya, pero masyado siyang matapang. Ano? Bakit naman idinamay ni Rodante ang San Vicente sa galit niya sa akin?
Hindi ko rin alam. Ikaw na lang ang magtanong sa kanya mamaya. Pero sa ngayon, kailangan mo kaming tulungan, please. Sige na, Makisig. Help us. Baka mapahamak si Lolo Tolome at ang nayon. Kinabahan si Makisig. Sa kabila ng pagiging aswang niya, ay hindi pa rin niya alam kung magagawa ba niyang talunin si Rodante. Tumingin siya kay Damian na noon ay tahimik lang na nakikinig sa usapan ni na Makisig at Venus. Ama, kailangan kong tulong mo. Kailangan nating labanan si Rodante. Hindi ko alam kung may laban ba ako sa kanya. Hindi ko pwedeng pabayaan si Lolo Tolome at ang mga tao sa San Vicente. Makisig, wala sa dugo natin ang iligtas sa mga tao mula sa pag-atake ng ibang aswang. Hindi tayo mga tagapagligtas. Pero ama, hindi ko kayang hayaang mamatay sila. Oo, aswang ako. Pero hindi mo maaalis sa akin na minsan ako naging tao. Kahit anong sabihin mo, anak, hindi mo ako mapipilit na tumulong sa mga tao. Hindi mo ako katulad, ama. May tungkulin ako na protektahan ng mga tao. Kahit na ito ay laban sa lahi natin. Tulungan mo man ako o hindi, lalabanan ko si Rodante. Humarap si Makisig kay Venus. Sinabi niya na kailangan na nilang magbalik sa San Vicente sa mabilis na paraan. Binuhat niya si Venus at napatili ito nang malakas nang magsimulang lumipad si Makisig pababa ng bundok. Makalipas ang ilang minuto, sa bilis ng paglipad ni Makisig, ay narating nila agad ang San Vicente. Maingat na ibinaba ni Makisig sa lupa si Venus at agad itong nagtago. Nadurog ang puso ni Makisig nang makita niya ang nangyari sa buong San Vicente. Maraming tao ang nakahandusay sa kung saan-saan. May mga sugatan at meron din mga patay na. Hinanap ni Makisig si Rodante. Nakita niya ito na nilalapa ang isang babae. Lumipad si Makisig at malakas na sinipa sa muka si Rodante. Tumilapon ito at nagpagulong-gulong sa lupa. Mabilis siyang tumayo at nagulat nang makita siya. Walang iya ka, Rodante! Kung gusto mo akong patayin, huwag ka nang nandadamay ng mga inosente! Aba, akalain mo nga naman na darating ang batang hari ng mga aswang. Nakatutuwa, pero kung inaakala mo na yuyukod ako sa iyo at ituturing ka na isang hari, ay nagkakamali ka, bata. Akin dapat ang trono na yan, hindi sa'yo! Wala ka na magagawa, Rodante! Ako na ang hari ngayon! Galit na sumugod si Rodante, ngunit mabilis din na sumugod si Makisig. Bago pa magkalapit ang dalawa, ay isang malakas na apoy ang lumabas sa mga kamay ni Makisig at tumama yon kay Rodante. Sumabog yon at muling tumilapon si Rodante. Nahihirapan itong tumayo, ngunit hindi nakita ni Makisig ang pagsuko sa mukha nito. Muling sumugod si Rodante. Nakita ni Makisig na mas tumalim ang mga kuko nito. Kinalmot ni Rodante si Makisig sa dibdib. Nawalan siya ng balanse at natumba siya sa lupa. Aatake sana ulit si Rodante, ngunit natigilan ito sa biglang pagdating ni Damian. Maging si Makisig ay hindi makapaniwala sa pagdating ng kanyang ama dahil ang sabi nito kanina ay hindi ito nakikialam sa mga ganoong laban. Sumuko ka na lang, Rodante. Wala nang silbi ang pagnanais mong maghari dahil nailipat ko na yon sa aking anak. May paraan pa. Kapag napatay kita at si Makisig, ako na magiging hari ng mga aswang. Sa pagkakataon na yon ay sina Damian at Rodante na ang naglaban. Nagpalitan ng kagat at kalmot ang dalawa. Si Makisig ay matiim na pinanood ang dalawa. Naghintay siya ng pagkakataon kung kailan siya aatake. Nahawakan ni Damian sa magkabilang balikat si Rodante at malakas nito yung binalibag sa lupa. Habang hindi pa nakakatayo si Rodante, ay mabilis na kumilos si Makisig. Bumuo ng malaking bola ng apoy si Makisig at gamit yon ay tinupok niya si Rodante. Hindi na nagawang maapulan ni Rodante ang apoy na yon. Malakas itong sumigaw nang dahil sa sakit. Tinapos ni Makisig si Rodante sa isang malakas na suntok
mula sa kamao niyang nagbabaga. Tinamaan ng suntok na yon si Rodante sa muka. Nagliyab ang buong katawan nito na parang nagngangalit na apoy. Hindi na nagawang bumangon ni Rodante hanggang sa unti-unting nawala ang apoy sa katawan nito. Tumayo si Makisig sa tabi ni Rodante. Nakabukas pa ang mga mata nun na tila nakatingin sa kanya. Akala mo ba ay tapos na ito, Makisig? Babalik ako sa kahit anong paraan. Babangon na kong muli. Matapos yung sabihin ni Rodante, ay tuluyan na yung nalagutan ng hininga. Lumapit si Damian kay Makisig at tiningnan ang walang buhay nitong kapatid. Hindi ko akalain na sa ganito magtatapos ang buhay mo, Rodante. Ama, maraming salamat sa pagtulong mo sa akin. Hindi ko ito ginagawa. Pero dahil sa anak kita, may mga bagay na kailangan kong baliin at baguhin para sa iyo. Agad na tumalikod si Damian at lumitaw ang malaki nitong pakpak. Mabilis itong lumipad palayo hanggang sa nawala na yun sa paningin ni Makisig. Labis ang kasiyahan ni Makisig nang lumapit sa kanya sina Lolo Tolome at Venus. Walang pag-aalinlangan na niyakap siya ng dalawa. Wow, grabe! Ang astig mo, Makisig! Ay salamat dahil tinulungan mo kami, Apo. Tinandaan ko pong sinabi niyo sa akin, Lolo, na ako ang pipili ng landas sa tatahakin ko. At ngayon po, alam ko na ang landas sa tatahakin ko. Ang kabutihan. Kahit ako pa po ang hari ng mga aswang, hindi nito ako mapipigilan na piliin pa rin ang tama. Pinagbabalaki kita, Makisig. Nakakatuwa ka dahil hindi mo kinalimutan lahat ng pangaral ko sa iyo. Sa kabila ng pagtulong ni Makisig sa mga tao sa San Vicente laban kay Rodante, ay may ilan pa rin ang may pag-aalinlangan kung totoo bang mabuti siya. Dahil dito, mas pinili ni Makisig na manirahan na lamang sa kabundukan kasama ang iba pang mga aswang. Naging layunin niya bilang hari ng mga aswang na dalhin sa tamang landas ang kanyang ama at ang iba pang aswang upang gamitin ang kanilang kapangyarihan at lakas para sa kabutihan. Paminsan-minsan, bumabalik si Makisig sa San Vicente upang dalawin si Lolo Tolome, lalo na nang bumalik na si Venus sa Maynila. Hindi nawawala sa isip ni Makisig ang huling banta ni Rodante. Nababalik ito sa kahit na anong paraan, kaya't patuloy niyang pinagbuhusay ang kanyang kapangyarihan. Sa mga sumunod na taon, patuloy niyang pinrotektahan ang San Vicente laban sa iba pang mga aswang na nagtangkang manalasa dito. Sa bawat laban, ipinakita ni Makisig na sa kabila ng kanyang nakakatakot na anyo, ang puso niya ay nananatiling mabuti. Para kay Makisig, ang kapangyarihan niya bilang hari ng mga aswang ay hindi para sa kasamaan, kundi para sa kabutihan at kapayapaan. Makisig, abay umiiyak ka ba?